Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwah, na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Bago po kami makinig ng iyong mga aral, hayaan mo, Ama, na handugan ka namin ng maraming pasasalamat. Sapagkat hanggang sa ngayon, taglay pa namin ang aming buhay at lakas, lalong-lalo na ang aming karapatang sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Sa aming gagawing pagsamba, Ama, buksan mo sana ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan at gawin mong malinis ang bawat isa sa amin, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. Basbasan mo ang mga salitang maririnig mo namin sa umagang ito, Ama, na ito'y tumino sa aming mga puso't kaluluwa upang ito'y maging gabay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Basbasan mo sana ang sangkatauhan, Ama, lalong-lalo na ang mga taong nasa lugar ng kaguluhan, ang mga taong nakararanas ng digmaan, Ama, ang mga taong nakararanas ng kahirapan. Sana'y tulungan mo sila at bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang buhay. Sana'y basbasan mo rin ang mga pinuno ng bawat bansa na magkaisa at magkaunawaan, Ama, upang sa ganon ang iyong mga salita ay patuloy na dumaloy sa mundong ito, Ama, at magkaroon din sila ng pag-asang sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Basbasan mo sana ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita. Puspusin mo sana siya ng iyong pag-ibig upang ang mga salitang ito'y magsilbing taglay gabay namin at maging tibay ng aming pananampalataya. Basbasan mo rin ang aming mga abuloy na sana'y magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong mga salita upang marami pang tao ang maniwala, sumunod sa iyo, Ama, at lalong-lalo na makilala nila ang iyong napakadakilang pangalan. Sana'y lagi mo kaming iuugnay sa diwa at espiritu ng iyong bugtong na anak upang maging halimbawa namin siya, Ama, sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa aming paglalakbay sa mundong ito upang maging karapat-dapat kami sa iyong banal na paningin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Dahil sa biyayang patungo sa kapatawaran, sa pamamagitan ni Yahushua.
Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo po ay nagpapasalamat ng marami sa ating Ama na si Yahuwah sapagkat sa mahaba-habang panahon na rin ng ating po na pagsamba ay patuloy tayo na tinutulungan at ginagabayan ng ating Panginoon Diyos. At ang panahon na ating pong pinaglalakbayan ay patuloy sa kanyang paghihirap. Ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay biktima ng digmaan, kalamidad, katulad po na nangyari dito sa aming lugar sa Florida ay nagkaroon ng isa sa malakas na bagyo sa kasaysayan po ng Amerika. Marami ang nagdarahop, maraming tao ang biktima nito at mayroon ding mga buhay na pumanaw dahil po sa mga kalamidad na ito. Dahil po sa katotohanan ito na ating pong talagang nararanasan, maraming tao, hindi lamang po mangilan-ilan ang nakakaranas nitong mga matitinding paghihirap habang tayo po'y nasa mundo. At ang iba, bali ba, ay naniniwala na wala na silang magagawa para malagpasan ang kanilang mga paghihirap at wala nang makatutulong sa kanila. Ang katunayan, ng iba nga po, gaya ng alam natin, hindi lang pangkaraniwan tao. Ang pinaka-latest na nabasa ko nga ay 17 taong gulang na babae na napakasigla naman ng kanyang larawan pero alam nyo ay nagbigti at nagpakamatay. Hindi lamang ang ganong uring mga taong nasa ibabang level ng pamumuhay dito sa mundo, kundi maging ang ibang mga celebrities po ay alam nating ang iba'y nagpakamatay dahil sa pananaw nila na para bang wala nang makatutulong sa kanila at wala na silang maaasahang pwedeng kanilang pangunyapitan para sila'y makaraos sa araw-araw at malagpasan ang paghihirap na kanilang nararanasan sa buhay. Bagamat yan ay totoo sa iba, pero sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, hindi dapat po na mangyari ang kawalan ng pag-asa. Hindi dapat mangyari sa atin na tayo po ay gumawa ng ating paraan para sa ikapipinsala ng ating sarili at ang iba nga po ay pumipinsala pang kanilang kapwa. Mayroon tayong tinatawag na mga active shooters na sabi nga out of the blue ay pumapatay sila na dahil nga sa kawalan ng pag-asa at dahil siguro sa kahirapang kanilang nararanasan at iba't iba pang mga kadahilanan. Kaya tayo bilang mga iglesia ni Yahushua, kasama tayo sa mga pinili na mula sa mga tinawag. Hindi sapat ng tao ay matawag lang di ho ba? Kailangan makasama ka sa mga pinili mula sa mga tinawag. Sa mga piniling ito, tayo ay mayroong pangako. Ibinigay ito ng Panginoon Diyos. Kaya ito'y dapat sa atin ang umuumakay at gumabay para ating maharap ng buong tibay at buong tapang ang anumang hamon sa buhay natin, mga kapatid. Dahil dito, ano ho ang ipinangako ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Yahushua para ating mapagtagumpayan ang bawat hamon na maaari nating makasagupa sa buhay na ito. Basahin natin ang unang talata po sa ating pag-aaral. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Ano pong tagpo itong ating binasa na ito? Kung ating babasahin ang buong konteksto, ito'y tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Nang siya po'y binuhay ng Diyos na mag-uli, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Kasama na nga po ron ang mga apostol. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi ho niya, manatili kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Ano yung kapangyarihan yon na tinutukoy ng ating Panginoong Yahushua na yun po ang siyang matatanggap ng kanyang mga alagad? Kaya ang sabi niya, manatili kayo sa Jerusalem. Ang sabi niya, isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong
ipinangako ng Ama. Alam nyo, pagka ating binasa yan sa Saling Amplified, na isinatagalog na, ang sabi roon, makinig kayong mabuti. Ipinapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, ang banal na Espiritu. Ngunit kayo ay mananatili sa loob ng Jerusalem hanggang sa kayo'y magbihis ng lubusan ng kapangyarihan mula sa itaas. Sa makatuwid, merong ipinangako ang Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Yan nga po ang Espiritu Santo o banal na Espiritu. Ngayon, ano po ang kahalagahan po ng banal na Espiritu? Alam nyo mga kapatid, sa tagpong binasa natin, kung ating itataas ang pagbasa, ang sabi, ipangaral nila ang tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng Kristo. Para kanilang maipangaral po yon, kailangan nila ang kapangyarihan na buhat sa itaas o sa langit. Yon ang banal na Espiritu o banal na kapangyarihan galing sa Ama. Mga kapatid, yan po ang tinanggap ng mga apostol bago sila nangaral. Ang ating pong paninindigan ay ganun din sa panahon natin. Ang ating pananampalataya, kaya lang natin maipangangaral ang Ebanghelyo kung nasa atin ang patnubay ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ayon sa kasaysayan, maging noong panahon ng mga propeta, gaano ho kahalaga ang paggabay ng banal na Espiritu ng Diyos? Next slide. Ganito nakasulat sa Mikas. Pero ako ay puspos ng Espiritu ng Panginoon o ni Yahuwah na siyang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan para maipatupad ko ang katarungan. Ang nagsasalita rito ay isa sa mga propeta ng Diyos. Yan ay si Mikas. Alam natin bilang propeta, ang tungkol ay ipangaral at ipatupad ang katarungan. Yung justice na tinatawag natin. Ang sabi po niya sa ating binasang talata, pero ako, ang sabi ni Mikas, puspos ng Espiritu ng Panginoon o ni Yahuwah na siyang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan yon? Para maipatupad ko ang katarungan. Sa makatuwid, sa pagpapatupad ng katarungan, napakahalaga po ang patnubay ng Espiritu na galing sa Panginoon Diyos. Kaya nga po kung ating babasahin ang kasaysayan nitong si Mikas, ito isa sa mga propeta na talagang ipinatupad niya ang batas ng Panginoon Diyos. Kanyang pinairal kung ano yung makatarungan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo man po sa buhay natin, magagawa rin po natin na ating pong maipatupad ang justice o ang katarungan sa pamamagitan po ng patnubay ng Espiritong galing sa Panginoon Diyos. Kaya kasama na nga po dyan ang lahat ng ating mararanasan sa buhay na ito. Ano man yang ating nararanasan sa buhay na ito, karamdaman man yan, kakapusan sa buhay, mga pagbanta ng mga kaaway, lahat ng yan po ay ating malalampasan. Sa patnubay po ng kapangyarihan galing sa Ama. Kaya mahalaga na tayo ay dapat na nasa lugar. Ano ibig sabihin? Kailangan tayo po ay nasa panig ng Panginoon Diyos. Paano natin malalamang tayo ay nasa panig ng Panginoon Diyos? Sino nga ba ang kanyang isinugo na ating dapat pakinggan? Sa ating pinag-aralan sa nakaraan ay sinabi ng Diyos, siyang inyong pakinggan, ang aking bugtong na anak. Anong ginawa ng ating Panginoong Yahushua nang siya isinugo ng Ama? Pagdating niya sa edad na 30 anyos, nagtatag siya ng kilusan. Movement ang kanyang itinatag. Hindi siya nagtatag ng organized religion. Ang itinatag niya ay isang kilusan. Kaya ang sabi niya, kung sino man at ibig, ang sino mang ibig sumunod sa akin at gustong maging alagad ko, pasanin niya ang kanyang krus. Sumunod sa akin. Hindi sinabing sumama sa religious organization. Ang sabi, sumunod kayo sa akin. Bakit? Ano nga bang kahulugan ng salitang relihiyon? Galing yan sa Latin na wika na relegare. Ng katumbas ay ang muling ay daan
para tayo makapagbalik loob sa Diyos. Sino po ba ang tanging daan para ang tao ay makapagbalik loob sa Panginoon Diyos? Ang sabi ng Kristo, ako ang daan, ang buhay, at anong sabi? I am the life, the truth, at siya din ang katotohanan. Siya ang daan, buhay at katotohanan. Sino may hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi ba ang relihiyon ay paraan pabalik sa Diyos? Daan pabalik sa Diyos? Siya lang. Kaya ang ating relihiyon o ang ating sinusunod ay ang Kristo, sapagkat siya lang ang tanging daan. Hindi ang kung sino-sinong leader ng mga relihiyon o anumang mga relihiyon na kung tawagin natin ay organized religion, na dyan ay mayroong hierarkiya, may mga puno, may pangalawang pinuno, may mga kasanggunian, may mga namumuno ng distrito, namumuno ng mga lokales o mga archdiocese o kaya ay mga lugar katulad ng simbang Katoliko. Merong mga pariho yan, kardinal, magbabaw ka sa mga yan. Hierarkiya. Ang sabi ng Kristo, kayong lahat ay magkakapatid, kayong lahat ay pantay-pantay. Sa organized religion, hindi na ipatutupad yung pong tinatawag natin na katarungan. Bakit? Sapagkat marami dyan na ang mga tao ay mag-iisip, higit sila kaysa sa mga miyembro. Di ba? Yung mga leader, ang tingin nila sa kanilang sarili, nakahihigit sila, nakatataas sila. Kaya nag-i-expect sila, igalang sila, pupuin mo sila. Ano man ang utos nila, isusundin mo. Ganyan ang mga tao sa mundong ito, nakabilang sa religious na mga organized religion kung tawagin po natin. Ngayon, kaya mahalaga po talaga na tayo maging tagasunod ng Kristo. Bakit? Sapagkat sila ang makatatanggap ng banal na espiritu. Bakit napakahalaga nga ng patnubay ng banal na espiritu bukod sa mapupuspos tayo ng kapangyarihan? Ito pa po ang mahalaga na dahilan. Next slide. Dito sa Juan. Pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko, dahil hindi pa parito sa inyo ang ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga buo o sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na nahahatulan sila ng Diyos. At ipapakita niya sa mga tao na makasalanan na sila dahil hindi sila sumampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid dahil sa pupunta ako sa Ama at hindi nyo na ako makikita. Hindi nyo na makikita. At ang sabi pa ay ipapakita rin niya sa kanila na hatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na ni Satanas o na siyang maghahari sa taong makamundo. Pero pagdating ng banal na espiritu, eto na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sapagkat sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Bukod sa kapangyarihang ating matatanggap, kapag ating tinanggap ang gabay ng Espiritu Santo, ano pa pong kahalagahan ng Espiritu Santo? Diyan sa ating binasa, inisa-isa ng ating Panginoong Yahushua. Alam nyo kasi ititagpo na ang Kristo'y aakyat na sa langit. Nagdamdam siyempre yung kanyang mga alagad. Bakit? Hindi na nila makakasama ang Kristo Pero ang sabi ng Kristo sa kanila, ang sabi, pero ang totoo, sabi niya, para sa ikabubuti niyang pag-alis ko. Yung pag-akyat niya, sa ikabubuti ng kanyang mga tagasunod. Bakit? Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong ko kung hindi ako aalis. Yung tagatulong na yon, yun nga po ang darating na yan nga, ang Espiritu Santo. Sapagkat sa ibang talata ng Biblia, the Holy Spirit represents me. Ang nagre-representa sa Kristo nang siya nasa langit na ay ang Espiritu Santo. Gaano nga po kahalaga ang paggabay ng Espiritu Santo? Ang sabi ho riyan,
ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. Isa yon. Ano pa? Ipapakita rin ng Espiritu Santo sa kanila, nahahatulan sila ng Panginoon Diyos. Ano pa? Ipapakita rin ng Espiritu Santo sa mga tao na makasalanan na sila'y hindi sumasampalataya sa Kristo. Kaya nga naging makasalanan eh. Ayaw tanggapin ng Kristo. Hindi ba noon ang Kristong nasa lupa pa? Mismong kababayan niya ayaw sa kanyang maniwala na siya ang Mesiyas eh. Hanggang ngayon sa panahong ito, sa kasalukuyan sa Jerusalem o sa Israel, maraming mga Hudyo, kadugo ng Kristo, kababayan ng Kristo, ayaw pa rin siyang tanggapin siyang Mesiyas o siyang Kristo. Bakit? Ayaw ng sumampalataya eh. Ano pa halaga ng Espiritu Santo? Ipapakita ng Espiritu Santo na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi nyo na makikita. Yan ang sabi ng Kristo. Ano pa? Ipapakita rin ng Espiritu Santo sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga taong makamundo. Papakita rin ng Espiritu Santo sa mga tao na hahatulan sila ng Ama. Bakit? Sapagkat sila'y pinagharian ni Satanas. Si Satanas po ay hinatulan na ng Panginoon Diyos. Wala pa mang dagat-dagat ng apoy, pero nakatakda na si Satanas na ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. Pero sino ang makakasama niya? Yung mga taong makamundo. Pag sinabing makamundo, mga taong materialismo ang inasa isip. Ayaw doon sa bagay na espiritual. Ang isip puro makamundo, makaipon ng salapi, makabili ng mga propiedad na ang akala mo ba habang buhay niyang pakikinabangan. Pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos sa buhay niya, mamamatay at mamamatay ang tao. Lahat ng pinagpagalan niya, maiiwanan niya yon. Ito ang halaga ngayon ng Espiritu Santo para sa mga alagad. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, yan, tandaan natin. Ang mga taong makakapagturo ng katotohanan ay yung may gabay ng banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat yung Espiritu na galing sa Diyos, yun ang banal na Espiritu ang papatnubay sa pagtuturo ng mga alagad. Kaya nga sabi ng Kristo sa mga alagad, huwag muna kayong aalis diyan sa Jerusalem hanggang sa matanggap na ninyo ang banal na Espiritu. Nang matanggap ng mga alagad ng banal na Espiritu, doon sila nagumpisang mangaral. Nung sila'y mangaral, ang nakumberti una, gaya ng alam na natin, 3,000. Nang mangaral sila ulit, 5,000. Nang mangaral sila, maraming nakumberte. Kaya ang bautismo noon, araw-araw na. Bakit sila nakapagbunga ng ganong karaming kaluluwa? Hindi sapagkat sila'y mga apostol, kundi yun ay sa patnubay ng Espiritu Santo. Kung walang patnubay ng Espiritu Santo, hindi sila makapagtuturo ng buong katotohanan. Ano pa sabi? Tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Kaya hindi yung profesyon, hindi yung degree, hindi yung ikay summa cum laude, magna cum laude, o ikaw ay isang taong napakadunong. Hindi po yon ang magiging dahilan para maintindihan natin ng katotohanan. Ano ang mahalaga? Yung patnubay ng Espiritu Santo para ating maintindihan ang lahat, hindi lang kalahating katotohanan, lahat ng katotohanan. Sa Iglesia ni Cristo hindi naman nila tinuturo lahat ng katotohanan Kung ano lang yung pabor sa kanila, yun ang binabasa nila Pag tinanong mo sila, ano ho ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon? Hindi nila sasagutin yon. Bakit? Sapagkat pagka nilang sinagot yon, ang magiging sagot ng Biblia, 1,000 taon yon na paghahari ng Kristo dito sa lupa. Pero nilalampasan nila yon. Bakit? Masisira ang kanilang doktrina na pagdating ng Kristo, sunog na raw ang langit at lupa. Paano pa makapaghahari ang Kristo? Gamitin natin ang ating lohika ng 1,000 taon kung pagdating ng Kristo, sunog na agad ang lupa at langit. Sige nga, mag-isip-isip nga tayo, mga kapatid at mga panauhing nakikinig sa pagsambang ito. At saka ang sabi pa, at sila'y kasamang maghahari
ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sino yung makakasama? Eh di yung mga maliligtas, kasama dun sa unang pagkabuhay. Kailan yung unang pagkabuhay? Sa araw ng rapture ng Kristo yung nasa alapaap, sasalubong yung mga alagad niya. Ang mga dinat ng patay, mula ng unang siglo ng panahong Kristyanismo, unang bubuhay maguli, yung darat ng buhay, babaguhin na lang para bigyan ng katawang panglangit, sasalubong sa Panginoon sa alapaap, kasama ng Kristo sa langit. At dito sa lupa, as is pa rin. Pero maghahari ang 7-year tribulation. Hindi ho ba? At bababa ang Kristo after 7 years ng tribulation. Kasama noong mga raptured Christians. At ang pag-asa ng Iglesia ni Kristo, saka lang sila magiging tupa at maging kambing. Eh di hindi sila kasama sa unang binuhay. Hindi sila kasama sa first resurrection. Yan ang ating pinagdidiinan sapagkat yan pong katotohanan na dapat maintindihan. O, sa patnubay ng Espiritu Santo, lahat ng katotohanan maiintindihan natin. Kaya sana ito'y makarating sa iba. Huwag magagalit kung ating binabanggit ang dati nating relihiyon. Bakit? Eh ang sabi, sa banal na Espiritu Santo, maiintindihan nyo lahat ng katotohanan. Tanda ko noong kami nag-aaral pa, doon sa Pasig, tinanong namin ang isa sa matatandang ministrong tagapagturo. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Ano ho, kailan po mabubuhay yung ibang hindi kasama sa unang binuhay? Ang sabi niya, pagkaraan ng 1,000 taon. Eh ano ho mangyayari sa loob ng 1,000 taon? Ang sabi niya, maintindihan na lang ninyo yan pagdating na ng panahon. Anong sagot po yun? Maiintindihan lang daw natin pagdating ng panahon. Eh samantalang nakasulat sa Biblia, maghahari ang Kristo ng 1,000 taon. Ba't hindi nyo ipaliwanag ng ganon? Ba't mo itinatago sa mga miyembro yon? Ang sabi pa, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, yung Espiritu Santo. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Isipin niyo yung future na mangyayari, ipahahayag sa atin ng Espiritu Santo. Bagaman hindi tayong kausap diyan, kundi ang mga unang alagad ng Kristo. Pero tandaan natin, may mga alagad ng Kristo noon, ngayon at maging sa darating na panahon pa. Meron. Kaya ito'y applicable din sa atin, mga kapatid. Di ho ba? Ipahahayag ang darating na panahon. Ano yung darating na panahon? Yun nga, yung araw ng rapture. Sa iglesia, hindi pinaliwanag yan. O, di ba? Yung 1,000 taon. Maghahari ang Kristo rito. Gagamitin niya yung kamay na bakal. Kaya walang delayed justice po rito sa paghahari po niya. Di ho ba? At ang aral ng Diyos ay lalagana parang tubig sa dagat sa buong mundo. O, pagka ikaw ay namatay ng walang 100 taon, sinumpa ka. Ika'y nabuhay ng 100 taon, bata ka pa. At sa panahon ng Millennial Kingdom ay kasama na ng tigre ang mga iba't ibang hayop na kanilang kinakain noon. O, payapa na dito sa loob ng 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, anong ipinakita sa atin ng Espiritu Santo? O pakakawalan si Satanas sa bilangguan. At siya'y mandaraya. Gaano ang kanyang madadaya? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Saan manggagaling yon? Doon sa panahon ng 1,000 years. Maraming ipanganganak pa doon eh. Di ho ba? Nang iba ay talagang nandoon pa yung binhi ng kasalanan eh. Ang pipiliin paglaki nila ay paggawa ng kasamaan. Isipin niyo kung gaano karaming taong ipanganganak sa 100 taon. Milyon-milyon. Eh yung pa kayang 1,000 taon, sa makatwid, napakaraming tao. Mula roon magmumula ang dadayain ni Satanas ng bilang ay kasindami ng buhangin sa dagat. At kanilang kukubkubin ang kampamento ng mga banal. Ang pinaka-sentro ng kapangyarihan ng Kristo, Jerusalem. Kukubkubin yan sa kadarating yung apoy na manggagaling sa langit. Doon aplikable ang 2 Pedro. Susupukin sila, mapupugnaw ang langit at lupa, mamamatay sila. Pagkaraan ng ilang sandali o panahon, sa panahon ng Diyos yan, muli silang bubuhayin maguli. Lahat ng patay, malailit at malaki, patay sa alapap, patay doon sa Siol o libingan, patay doon sa dagat, sa lupa na nakalibing, haharap sila doon sa Great White Throne, bubuklatin ng aklat ng mga gawa.
Hindi na ang usapan doon ay dugo ng Kristo. Hindi na. Tapos na ang dugo ng Kristo. Yon ang para sa mga taong nakasama sa unang binuhay na maguli. Kaya bubuksan batay na sa gawa. At kung sila'y makapasa, matatala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Makakasama pa sila sa pag-aasa sa kaligtasan at maghaharing kasama ng Ama at ng Kristo doon sa langit. May isipin ninyo kung yung 1,000 taon na paghahari ng Kristo ay sa langit. Kasi yan ang claim ng Iglesia. Saan po maghahari ang Kristo ng 1,000 taon? Sa langit. Siya maghahari doon. Paano ang Ama? Ito pang isa. Paano tayo nakasamang maghahari niya? Hindi kasama tayo maghaharing kasama ng Kristo sa langit. Sino paghaharian natin doon? Common sense lang po. Saan nandoon ang mga tao na narito po sa mundong ito, mga kapatid? Nasaan sila ngayon? Na ang mga leader ng bansa, nasa iba't ibang panig ng mundo. Di ho ba? Nasa iba't ibang panig ng mundo ang mga tao ngayon. Alam natin po yan. Mga hari, mga kung tawagin prime minister, yan ang paghaharian ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kung tatawagin ang Kristo ay King of Kings and Lord of Lords. Nakita po ninyo? Dito siya maghahari. Kasama ng raptured Christians. Kasama na rin yung mga tinatawag na mga tribulation saints. Yung mga nanindigan sa panahon ng 7 taong tribulation. Kasama sila. Kaya dahil po dyan, mga mahal na kapatid, ating dapat na maintindihan na merong ipinangako ang Panginoon Diyos. Ang pangakong ito ay mahalaga na malaman po natin. Pero teka muna, sino-sino mga taong walang pagdududa tatanggap ng banal na Espiritu ng Diyos? Basahin natin ito. Next slide. Ito sa gawa. Next slide po. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Yahushua Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Sino-sino ang tiniyak ng Biblia? Tatanggap ng banal na Espiritu? Yun hong mga tao nang sabi ay magsisi. Ibig sabihin, itong mga taong nagsisi sa kasalanan at tumanggap ng bautismo at nagbago ang paraan ng kanilang pamumuhay. Dahil hindi lamang sila tinawag, kundi mula sa mga tinawag, pinili. Sino-sino ho yan? Ayon po sa ating binasa, sapagkat ang banal na Espiritong ito'y ipinangako para sa inyo. Sino yung inyo? Yung immediate na kausap ng Kristo, mga Hudyo na tagasunod niya noon. At sa inyong mga anak. Sino yung mga anak? Yun po ang mga anak sa ipangangaral ng Ebanghelyo. Yan nga ang mga hintil na pinangaralan ng Apostol Pablo. Kaya ang mga hintil ay anak ng mga Hudyo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sila lang ba? Aba hindi, meron pa. At sa lahat ng taong nasa malayo. At sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Itong mga taga-malayo, noong sabihin ng Kristo itong talatang ito, kausap ang mga unang alagad niya noon, ay tatawagin pa lang. Kaya pag tinawag, yung malayong yan, walang iba, kundi yan po ang tinatawag doon sa hula na nasa silangan, mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa. Pero yan po sa ikatlong grupo na yan, na pinangako ang tatanggap ng banal na Espiritu ng banal na Espiritu, ay merong mangyayaring pagtalikod na hindi itinuturo po yan ng ating pinanggalingang iglesia. Pag binabasa nila yung Isaiah Kapitulo 24, hanggang 15 lang. Sapagkat doon sa 15, mababasa po roon na sa silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa. Pagkatapos gagawa sila ng konklusyon, sa makatwid tayo ito. Pero pag itinuloy nila ang nakasulat sa 16, ang nakasulat doon ay ang tungkol sa pagtalikod nila sa Diyos. Bakit? Hindi na nila pupurihin ang pangalan ng Diyos ng Israel. Magtataksil sila. Paano yon?
ang kanilang pupurihin at aalayan ng handog at awit, hindi na si Yahuwah, kundi ang taong hindi righteous. Sapagat ang righteous one ay si Yahuwah ang Diyos. Ang unrighteous one, di lahat tayo na nagkasala. Sino yung unrighteous one na natupad sa kanila? Hindi yun ang sinasabi nilang, I am one with. Di ba? Uso noon yan. Oh. Pinakamamahal naming yun ang initial ng kanilang leader nila. Iniukol na mga awit na rap, awit na para sa kanya, tuwang-tuwa naman siya. Kaya ang sabi, magkakaroon ng pagtataksil, mga manggagawang taksil. Saan manggagaling? Sa ikatlong grupo ng iglesia. Saan? Sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa. Kaya ilan lang matitira? Napakakokonting labi. Very small remnant. Hindi tinuturo nila yan. Ano yan? Di may inililihim sila sa miyembro. Bakit ayaw nilang ituloy ang basa sa versikulo 16 ng Kapitulo 24 ng Isaias? Mabibisto sila Mawawalan sila ng miyembro. Sa atin, walang membership. Ang Diyos ang nagtatala. Ang sabi nga ng Kristo, kilala ko ang sariling akin. Pero hindi sinasabi dong, ang mga kanya ay kilala kung sino talaga ang tunay na tupa. Ang nakakakilala ng tunay na tupa ang Kristo. Bakit? Nababasa niya sa loobin natin. Tayong magkakapatid, hindi natin nababasa sa loobin natin ng isa't isa. Di ba? Kaya ang sabi, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Ang Diyos ang nagdaragdag. Oh, di ba? Sino nagre-rehistro? Sa Aklat ng Awit 87, God registers His people. Ang Diyos ang nagre-rehistro sa kanyang mga mamamayan. Bakit natin pakikialaman yung registration na yan? Walang registration sa lupa para ma-register ang pangalan mo doon sa Aklat ng Buhay sa Langit. Grabe naman ang kapangyarihan ng taong yon. Meron siyang kapangyarihang magtala, mayroon siyang kapangyarihang magbura, sunod-sunuran ng Diyos. Hindi tama po yun. Mga aral na walang sa katotohanan, di po ba, mga mahal na kapatid? Ngayon, ano ibig sabihin kapag ibinigay na sa atin ng Diyos ang kaloob ng banal na Espiritu? Ito pa, next slide. Pakinggan natin sa Efeso. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niyang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari na niya kayo. Ayun, pagmamayari niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Ano pa ang ibig sabihin kapag ating tinanggap ang banal na Espiritu? Yan po ang tatak, yan ang marka, yan ang tanda na tayo sariling pag-aari ng Panginoon Diyos. Paano pa natin makikilala ang mga tunay na kabilang sa ating Panginoong Yahushua at tagasunod ni Yahuwah? Sila'y lubos na nakalaya. Di ba? Malaya na sila. Malaya. Pag sinabing malaya, may freedom. Ano ho ba ang magpapalaya sa kanila? Next slide, basahin natin. 8:31. Sinabi ni Yahushua sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nakita ninyo? Gaano kahalaga ang Espiritu Santo? Yun ang ang katotohanan ay ituturo sa atin. At kapag naturuan tayo ng katotohanan, tayo po ay magiging tunay na malaya. Kaya kapag sa isang relihiyon, kung ano lang ang gustong ituro ng leader, yun lang ang natatanggap ng mga miyembro, walang kalayaan ng members. Wala silang tunay na freedom. Wala sa kanilang tunay na katotohanan. Bakit? Hindi nila itinuturo ang buong katotohanan. At hindi lang yan, sa binasa natin kanina, ang tatak ng Espiritu Santo, tanda na tayo tunay na sa Panginoon Diyos at tayo tunay na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga ang Espiritu Santo. Paano pinalulungkot ng iba ang Espiritu Santo? Sa ibang salita,
Paano pinipighati ng iba ang Espiritu Santo? Bakit ganyan ang ating tanong? Sapagkat ang banal na Espiritu ay mahalaga para mamalagi sa atin ang Espiritu ng Diyos. Yan ang banal na Espiritu. Huwag nating pighatiin. Paano napipighati? Paano nalulungkot ang Espiritu Santo? Next slide. 4:30. Ganito nakasulat. At huwag ninyong bigyang ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo sa Diyos at siyang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati ng lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil sa Kristo o kay Kristo. Paano napipighati? Paano nabibigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu kung tayong mga tagasunod ng Kristo ay nakakakitaan ng gawaing hindi matuwid? Ano yon? Sama ng loob, galit, nag-aawayan, nagbubulyawan, naninira sa kanyang kakapatid, pati na lahat ng uri ng masasamang hangarin. Pagka nakita sa atin yan ng Diyos, magdaramdam ang banal na Espiritu na isinusugo ng Panginoon Diyos. Sa halip sa dapat makita ang mga tagasunod ng Kristo, silang mga umaasa sa araw ng pagdating ng Kristo sa alapap. Maging mabait ang wika kayo. Maging maawain ang wika kayo sa isa't isa. Walang perpektong samahan, pero ang sabi, magpatawad kayo sa isa't isa. Paanong pagpapatawad? Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil sa Kristo. Di ba tayo ay makasalanan? Tayo ay mga nakagawa ng iba't ibang kasamaan. Pero dama natin kung paano tayo kinalingan ng Diyos. Hanggang ngayon, tayo nakakatanggap ng awa niya, ng pagpapatawad niya. Katunayan, buhay pa tayo Di ba? Ang buhay na ating taglay, mga mahal na kapatid, ang pruweba na tayo ay talagang pinatatawad ng Ama sa araw-araw ng ating mga pagkakasala. Kaya kapag nakikibahagi tayo sa mga pag-uugali na masama, hadlang yon para ating matanggap ang Espiritu Santo. Hindi tayo uunlad sa buhay espiritual. Malulumbay ang Espiritu Santo. Hindi po ba? Tulad ng pagnanais ng magulang na magkaroon ng kagalingan ng kanilang anak, nananabik ang banal na Espiritu sa ating espiritual na paraan ng pamumuhay, paglago na sa bagay na espiritual sa kanyang kabuuan. Kailangan po yun, mga kapatid. Kaya noong si Haring David, nagkasala si Haring David, premeditated murder, at saka yung ginawa niya na adultery, di ba, nangalon niya siya. Pero ang tanong, nung siya'y magbalik loob sa Diyos at siya ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Natan, ang kasalanan mo, sabi ni propeta Natan sa kanya, pinatawad ng Panginoon Diyos. Pero ang konsekwensya ay bagbabayaran mo. Ang magiging anak mo kay Bathsheba mamamatay, namatay nga. At ikaw ang wika ay mapapahiya sapagkat ang kasalanan mo sa lihim ay ihahayag yan sa mga kababayan mo. Kaya itong si David talagang nagsisi ng gusto sa ginawa niyang kasalanan. Kaya nang siya'y magsisi, ano ang kanyang hiniling sa Ama? Pakinggan natin. Next slide. Ganito ang nakasulat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling. Yan ang sabi niya sa Ama. Huwag mo po akong itaboy palayo sa inyong piling. At ang inyong banal na Espiritu sa akin, huwag niyo po sanang bawiin. Pananalita ng kumilala sa kasalanan. Pananalita ng taong nagsisi. Pananalita ng taong tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Mga katagang binitawan ni Haring David na siya po ay talagang nagmamakaawa sa Amang. Sabi niya, huwag akong itaboy palayo sa inyong piling. At yung banal na Espiritu na sa akin na iyong ibinigay, huwag niyo po sanang babawiin. Yan din ang ating pong hinihiling sa Ama.
sa araw-araw ng ating pamumuhay bilang mga tagasunod ni Yahushua. Ang ating pong pinakahangad, ang patnubay ng Ama. Mabigat ang ating mga dinadanas. Nahihirapan ang ating mga damdamin. Nahihirapan ang ating katawan sa paghahanap buhay. Dagdag pa ang iba't ibang pagsubok ng kakapusan. Dagdag pa ang mga karamdaman sa ating pamilya at mismo sa ating katawan. Pero ang lahat ng yan, sa patnubay ng banal na Espiritu ay malalampasan natin. Ano lamang ang kailangan nating ipagmakaawa sa Ama? Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Yan ang ating hilingin sa Ama. Sa atin po na pananatili sa buhay na ito. Ama, ang matapat mong pag-ibig, sana'y sumaamin. Bakit? Sabi ni David, ang aming pag-asa ay nasa inyo. Walang pag-asa sa mundo na matibay. Ang pag-asa natin ay marupok kapag ang ating pag-asa'y sa buhay na ito. Ilagay natin palagi ang ating pag-asa sa Ama. Ang Diyos ang ating buhog, siyang ating patnubay, siyang ating matibay na bato na siyang sa ating magsasagalang. Pag tayo ay nahihirapang luba, lumuhod tayo sa Ama at magmakaawa. Pumasok tayo sa ating silid at magmakaawa. Sabihin natin sa Ama ang ating nararanasan. Aabutin tayo ng Ama ng kanyang kamay. Mararamdaman natin ang haplos ng kanyang pag-ibig para tayo ay lumakas at makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Mga mahal na kapatid, inaakit tayo ng ating pinag-aralan habang tumatagal ang mundo, ang ating pag-asa ilagak natin sa Ama. Sumampalatay tayo ng buong tatag, buong tibay at manghawak tayo ng buong higpit sa pangako ng Ama. Darating na ang panahon na yon. Hindi na maglalaon. Konting tiis na lang po. At ating natatanaw na ang pagdating ng Kristo sa alapaap. Yan ang ating pag-asa. Panalangin po natin yan. Tumayo kayo. Ama namin Diyos, sa iyo kami ay patuloy na dumudulog at inaalayang ka namin ng maraming pasasalamat. Salamat sa buhay. Salamat sa kabila ng pinagdaanan namin. Narito pa kami. May lakas, may buhay, nakakapaghanap buhay pa kahit nahihirapan ng katawan. Hindi namin po sinisisi ito sa kanino man. Habang nabubuhay, kailangan kami magtrabaho. Kailangan kami maghanap buhay. Ang sa amin lang po ay sana alalahanin mo kami araw-araw. Pag nanghihina ang katawang ito, sana palakasin mo po. Pagka kami tila parawan ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na mga pagsubok. Pagka dumarating ang mga sakit, dumarating ang mga sandali na talagang nahihirapan, hindi lang ang katawan, kundi ang aming pong pagkataong loob, pag lumuluhod kami sa iyo at nananalangin, pakikinggan mo kami, aming Ama. Ngayon, hindi namin alam ang problema ng mga kapatid namin. Sa iyo kami nanghahawak. Sa iyo namin idinudulog ang lahat ng aming suliranin. Ama, huwag mo kaming bibitawan. Hawakan mo kaming mahigpit. Dagdagan mo kami ng tibay ng loob. Konting tiyaga na lang, konting tiis na lang. Natatanaw-tanaw na namin sa mga nangyayari ngayon. Hindi na magluluwat, hindi na magtatagal. Isusugo mo ng iyong anak, Ama.
Sa panahong iyon, isama mo kami sa magiging karapat-dapat. Ariin mo kami sa pagsalubong sa Kristo sa alapaap upang makasama kami sa pagkabuhay na maguli. Unang pagkabuhay na maguli ng mga anak mo, mga tagasunod ng iyong bugtog na anak. Aming inihabilin ng aming sarili sa iyo. Sana wag mo pong paalileyuin ang iyong mga anak. Wag mo kaming itataboy. Sa kabila kasi ng aming pagpipilit, nagkakasala pa rin kami. Huwag mong bawiin ang banal na espiritu sa amin. Kundi, Panginoon, dagdagan mo pa kami ng pag-asa. At sa iyo kami laging magtiwala upang anuman ang daranasin namin, buong tibay namin ito, buong lakas loob namin itong maharap sa patnubay at paggabay mo. Salamat po ng marami. Sumasampalataya kaming tinanggap mo na kami sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoon Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinuwang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga ilang tagubilin, mga mahal na kapatid. You can give your donation at www.opirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. At ito pa, please join us every Thursday, 9 p.m. Eastern Time and 6 p.m. Pacific Time for our Bible study program called 1001 Berean Questions. Growing Up Yahushans can be viewed via YouTube and Facebook. And patuloy natin binabasa itong 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2, which says, "First of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct." Ating ipinapanalangin palagi ang mga leader ng mga bansa, ang mga leader ng mga reliyon, lahat ng tao sa buong mundo, para tayo po ay mabuhay pa na may kapayapaan at yung gusto ng Diyos ang ating masunod at yung kondukta at pag-uugaling ibig niyang makita sa atin ang ating maisakatuparan. Hanggang dyan po at tayo po ay natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y dinggin. Pangalawin ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal.